Eto, hindi na namin kayo pag-aantayin pa dahil weather update na po tayo. Uulanin ba ang ating mga iba-ibang parte ng lugar katulad po ng Mindanao, halimbawa? At makibalita tayo, of course, kay Katrina Son. Yan. Sa kanyang very comprehensive explanation na mula sa GMA Integrated News Weather Center. Go, Katrina! Yes, Mark, Connie, salamat. Kaliwat kanan na ang masamang panahon sa Mindanao. Tulad sa Norala, South Cotabato, patuloy ang search and rescue operation sa nawawalang binata matapos ang landslide sa Barangay Tinago. Nangyari ang landslide sa kasagsagan ng malakas na ulan. Dahil sa nasabing insidente, nagpatupad agad ng forced evacuation ang barangay officials sa 51 pamilyang nakatira malapit sa lugar. Stranded naman ang maraming motorista dahil sa binahang kalsada sa Libungan, Cotabato. Tanging mga matataas na sasakyan ang nakakadaan. Pahirapan naman para sa mga guro sa Alamada, Cotabato ang pagpunta at pag-uwi sa eskwelahan tuwing may baha. Tinitiis daw nila at hindi na lang inaalintana ang panganib. Mga kabalita, mga local thunderstorm at ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto o makakaapekto sa panahon ngayong araw. Ayon nga sa Pag-asa, patuloy na umiiral itong ITCZ sa Mindanao. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa base nga ito sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ang ilang lugar, partikular sa Mindanao, ay maaaring makaranas ng heavy to intense rains kaya posible po ang baha o landslide. Stay alert dyan mga kapuso. Posible rin muli ang ulan dito naman sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.